Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Tinanong ng mga senador ang unang witness na si Violeta Constantino, dating Department Manager ng Land Bank of the Philippines Shaw Boulevard Branch. Sa detalye, alamin natin mula kay Angela Babad. Angela. Christian, unusual at first time. Ganito nga inilarawan ni Violeta Constantino, former branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, ang 4 na transaksyon ng dating Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte na si Gina Acosta. Sa magkahiwalay na cheque dated December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023 at July 13, 2023, makikita ang tig 125 million pesos na idinaan sa withdrawal through encashment. Kinumpirma ito ng prosekusyon sa kanilang direct examination at hindi na kinwestiyon pa ng depensa. Ayon kay Constantino, tumawag ang kawani ng Office of the Vice President Cash Department na si Queenie Masangkay para i-notify ang branch 1 to 2 days bago ang mga transaksyon. Dagdag ni Constantino, sa backroom ng branch kasama ang makawani ng Land Bank at kung saan nandoon sina Gina Acosta at ang isang nagngangalan na si Mr. Ortonio ay isinilid sa 4 na malalaking gym bags ang 125 packs ng pera na nagkakahalaga ng tigi 1 milyong piso ang bawat isa. Dahil sa pag-omit ng cross at redirect examination, dumiretso na nga sa pagtatanong ang mga senator judges. Sa tanong ni Senator Judge Risa Ontiveros, sinabi ni Constantino na sa loob ng kanyang 32 years sa Land Bank, ito ang unang beses na siya'y naging saksi sa pag-withdraw ng pera na nasa 250 times ang laki kaysa sa karaniwang halaga na 500,000 pesos. Bagamat hindi direktang kinumpirma ni Constantino na nag-report ang Land Bank Shaw sa AMLAC, sinabi niyang compliant ang Land Bank o sumusunod sa mga patakaran pagdating sa pagre-report ng suspicious at unusual transactions. Sa mga oras nga na ito ay naging mabilisan ang nangyaring direct examination at kasalukuyang nasa pagtatanong na ng senator judges ang sunod na testigo na si Nenita Camposano, former branch manager naman ng Land Bank DepEd branch, kung saan nangyari ang 3 quarterly transactions noong 2023 na pag-withdraw ulit ni Gina Acosta ng tig 37.5 million pesos naman kada transaksyon. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Christian. Maraming salamat, Angela Babad. Samantala, kaugnay pa rin ng balitang yan, kamustahin naman natin ang diskarte ng House Prosecution Panel. Nasa linya ng telepono si Mari Ocampo. Mari. Christian, nilinaw ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi ang prosekusyon ang nagmungkahi ng pagbabago, kundi nagmula ito sa Senate leadership na humingi lamang ng posisyon ng magkabilang panig. Aniya, pumayag ang prosekusyon sa mungkahi pero tumutol naman ang kampo ng depensa. Paliwanag niya na sa kapangyarihan na ng impeachment court ang magtakda ng magiging daloy ng paglilitis, kabilang na dyan ang pagkakasunod-sunod ng presentation of evidence. Kung maaprubahan, tatalakayin at tatapusin muna ang ebidensya sa bawat article of impeachment bago lumipat sa susunod na artikulo, sa halip nga na unahin ang lahat ng ebidensya ng prosekusyon. Binigyang diin din ni Tolosa na hindi maapektuhan ang karapatan ng depensa dahil pagbabago lamang ito sa tiyempo o yung pagkakasunod-sunod nga ng presentation. They will always have the last word, no? Ang pinag-uusapan lang naman dito, tatapusin muna ba ng prosecution, ng presentation of evidence for all articles and then defense? Or are we going to do it on a per article basis? So tapusin muna natin sa grave threats, prosecution, then defense. So both scenario, lagi naman they will have the last word. Dagdag pa niya, nakahanda ang prosecution panel anuman ang maging desisyon ng impeachment court at kung mananatili ang kasulukuyang proseso, handa rin silang simulan ang presentation of evidence para sa Article 1 na tungkol sa confidential funds. At yan muna ang update sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Mari Ocampo. Maulan ng Metro Manila ngayong araw at alamin natin ang latest sa lagay ng panahon. Makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Magandang hapon po, si Christian Bascones ng PRTV News. Sir John? Magandang hapon din po, Sir Christian, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. May low pressure area po. Nasa kasalukuyan ay nasa vicinity ng Bao Camarines Sur dito sa may Bicol region. At ito rin po yung dahilan kaya maulap yung ating kalangitan kasama yung Metro Manila at mataas yung tsansa ng mga pagulan. Yan din po yung dahilan kahapon kaya tuloy-tuloy yung mga pagulan natin. At bukod po dito sa Metro Manila,
ay maulan din po at maulap dito sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque. Again, dahil po ito sa LPA, pero maulap din at nandyan din yung chance ng mga pagulan dito sa Cagayan at Isabela, mga probinsya na binanggit natin dahil naman sa easterlies. At yung mga hindi natin nabanggit ay yun po yung mga makakaranas ng mga less na kaulapan at mas mababang tsansa ng mga pagulan. Now, going back po dun sa LPA na binanggit natin, babaybayin po niya yung northwestward na direction papunta po sa either Bataan or Batangas sa pagitan po nitong dalawang probinsya na ito. Ibig sabihin ay magiging maulap pa rin yung ating magiging lagay ng panahon hanggang bukas. Pero by Friday ay dito na po natin mararanasan yung improved weather condition at mas bawas na mga kaulapan. At bukod po dito sa low pressure area na binabanggit natin, ay meron din pong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero hindi na po natin ito i-emphasize dahil wala naman po ito magiging direktang epekto sa ating bansa. At hindi rin po ito papasok ng PAR. Itong dalawang LPA na binanggit natin, pareho po na hindi ito magde-develop sa isang ganap na bagyo base sa ating current analysis. At yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa. Sir John, bago po namin kayo bitawan sa linya, hanggang kailan po natin mararanasan itong mga pag-ulan? Tama po ba hanggang Thursday lang? At patanong lang na din po, ilang bagyo pa ang inaasahan hanggang sa mga susunod na buwan? Salamat po Sir Christian. Unahin po natin yung kung hanggang kailan magiging maulan. Hanggang bukas po. At unti-unti, nakadepende po dun sa magiging bilis nitong LPA na binabanggit natin. Sa kasalukuyan, 20 kilometers per hour po yung bilis ng pagkilos nito. Pero pag mas bumilis, mas magiging maaga po bukas yung kabawasan sa ating kaulapan at mga pagulan din. At pagdating naman po sa dami ng mga bagyo, sa buwan ng Agosto po, sa pagpasok ng susunod na buwan, ay 2 to 4 na tropical cyclones po o bagyo yung ating inaasahan. Pero that doesn't mean na eksaktong ganun po. No? Yun po yung most probable base sa ating forecast. Pero may posibilidad din naman na lumagpas o kulangin sa 4. Yes po. Yan, maraming salamat Pag-asa Weather Specialist John Manalo. At iyan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Muli ako si Christian Bascones. Magandang hapon.